Alright, good morning all. Ang oras natin ay 10:15 na ng umaga sa petsa na June 11, 2026. So yung mga katambay, ngayon nyo lang ako makikita na magsaing na hindi gumagamit ng tulo sa gripo. Opo, tama po, narinig nyo. Wala kaming Maynilad source kanina pa. Wala kaming tubig. So, okay lang yung kuryente mawala. Pero, wag naman sana. Pero okay lang din kuryente mawala kaysa tubig kasi napaka-importante ng tubig. So yun, wala na kami magagawa ng mga taga Quezon City. So yun, buti may mga stock akong tubig dyan. Natikis na yun. So yun. At tignan nyo ako magsaing na walang tubig sa gripo. So yun. Hindi muna. So yun, buksan ko lang electric fan. So yun, at okay na. Nakasain na ako na
Walang tubig galing sa gripo. Buti may mga stock akong tubig na pwedeng inumin. So, ayun, lagyan ko lang ng vinegar. So, yun. Saksak ko na yung pareho. Dahil maggagawa din ako ng kape. So, yun. At ilagyan ko muna siya ng tubig. Kasi wala siyang tubig. Naubusan. So, pwede naman ako bumili sa labas ng tubig. So, yun. Papalitan ko rin yung mismong kape. Pero, itong kape na to, niipon ko. Ito kasi magandang pang fertilizer. Magandang pang fertilizer kasi yung ano na to, yung tubig, ay yung kape na to. So, yun. Nalinisan ko na yung filter. So, yun, wala nang laman. Magpapakulo na lang ako ng tubig galing sa dam. Tapos, papawalain ko yung init. Pwede yun. Para matanggal yung bacteria. Papainitan ko siya. So, yun. Yan. So, ayun. At So, ilikpit ko na to. So, ayun. So, yung mga katambay at mag-aalmusal na ako. So, ayun. So, ayun mga katambay. Kape tinapay muna ako. Sakit lang kasi isipin. Dulog na dulog kasi ako yung panganay.
Dapat ako yung nagpo-provide ng pangangailangan dito sa bahay. Ako yung kuya, dapat ako yung nagpo-provide dito sa bahay. Ako yung nakakatanda. Ako yung nagpo-provide dapat dito sa bahay. Wala. Dahil sa kondisyon ko na to, mild autism at colorblind pa. Opo, tama po kayo nang narinig. Colorblind po ko. Wala po akong matinong income. Meron sideline. And then yung pagsa-service ko sana sa mga bata, estudyante, na udlot. Meron ako naging service college, isa, hindi pa alam ng nanay ko yun. Ngayon, nung sineservisan ko yung mga kapitbahayan kong estudyante, parang pinigilan ako ng mother ko. Nasabi naman niya nung una na mag-service daw ako. Pero naintindihan ko yung mother ko dun kasi hindi pa pundasyon pa lang ang tinatayo yung bahay namin sa Kamarin or bahay nila sa Kamarin, pundasyon pa lang. Kaya gets ko yung mother ko kung bakit ganun siya. Ito sabihin ko sa inyo mga katambay, nagbayad na si customer sa akin. Tapos, sumakay yung mother ko na walang abiso. May usapan kami ng mother ko nun na sige bukas ko siya ihahatid. Ngayon, sumakay siya sa akin. Buti hindi masungit yung sineservisan ko, yung magulang ng sineservisan ko. Buti mabait. Ang ginawa ko, sabi ko, ihatid na lang kita sa sakayan ng tricycle. Kasi nagpaunang bayad na sa akin yung nanay ng estudyante. Di nagalit sa akin yung mother ko. Pinagsisigawan ako. So, hindi ko na alam gagawin ko yun. Ito pa mas malala. Senior na itatakbo sa ospital. Kasi medyo malapit ospital dito sa amin. Emergency na yun. Nakasakay na sa e-bike ko at kinukuha ko lang yung bag ko. Nagalit yung mother ko sa pasahero ko. So, sabi ng anak ng pasahero ko, nagalit, pinababa yung magulang sa e-bike ko. Nagalit dahil nagsisisigaw nga tong mother ko. Yun ang worst na nangyari. Yun ang
huling pagtatalo namin ng magulang ko ng matindi. Hindi ko siya pinapansin noon, hindi ko siya kinikibunong. Wala pa siyang e-bike noon. So yun, masakit lang isipin. Tapos ito pa kagabi, nagtalo din kami ng kapatid ko. Nagtataka naman ako sa kapatid ko na to kasi matigas to eh. Matigas to. Although lalaki siya, oo. Naintindihan ko yon. Lalaki siya. Dapat nga lalaki medyo matigas. Hindi, pero siya hindi. Matigas talaga. Pinalaki kasi siya ng magulang namin na wala. Sige, kaya mo na yan. Ako, pinipigilan ko lang yung iyak ko kagabi kasi sabi ko nga sa sarili ko yung kuya niya pinagsasalitaan niya ng ganun. Naiyak na ako kagabi na binipigilan ko lang. Pero yung bugso ng damdamin ko, hindi ko na napigilan. Kaya nakabitaw ako ng masakit na salita. Pero hiningin ko kagad ng tawad sa Panginoon yon. Tsaka sabi ko, bago ko matulog, bukas, subukan ko mag-sorry sa kapatid ko. Tsaka sabi ko, Lord, Panginoon, ikaw na po bahala sa amin. So, dulog na dulog ako kagabi. Wala na nga akong pinagkakakitaan. Wala na nga akong income. Tapos, ganun pa yung mangyayari sa akin. Sabi ko. Ayoko na lang isalita dito sa video clip sa vlog kung ano pa yung mga sinabi ko kagabi. Sana sa mga panganay na kagaya ko, maintindihan din ako. Ako partida pa, mild autism pa ako. What if kaya yung ibang mga panganay dyan na normal? So, kagabi, tulog na yung kapatid ko. Doon na ako sumabog. Nag-iiyak na ako. Doon na ako sumabog.
Although walang iyak, luha, luha lang. Dahil sa 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 sabog ko kagabi hindi ko na magawang magulgol. Lumuha na lang ako. Nagdadasal na lang ako sa Panginoon Diyos na gabayan kami magkakapatid pero hindi pa rin ako sumusuko. Meow. Sa isip-isip ko, soon magkaka-income ako ng maganda. Yun nasa isip ko. Hindi ko iniisip na habang buhay na akong walang income, walang ipon. Mixed emotion ba nararamdaman ko kagabi? Mixed emotion. Halo-halo na. Sabi ko sa isip-isip ko bandang uli, netong umaga na, pagising ko, kakayanin ko to at kakayanin ko pa mga pagsubok hamon ng buhay. Sa isip-isip kong ganyan. So, naiiyak na ako kagabi kahit ngayon na nagsasalita ako. Napapansin niyo na nag-iiba na yung boses ko. Dahil naalala ko yung kagabi. Wala akong magawa. Wala akong trabaho, wala akong income, wala akong ganong ipon. Tapos yung kapatid ko, nagagalit sa akin. Bandang uli, sinabi niya, tatanggalan kita ng ganito, ganyan. Kuryente, internet, tubig. Yung bahay, ikaw may karapatan dito, sabi sa akin. So nagulat ako. Nagulat talaga ako dun.
Nangyari kasi niyan, pinapag-stay ako ng one aking kapatid. Ayoko. Ako, may isang salita ako na pag ayoko. Pilit niya akong hinihingan ng rason kung bakit. Hindi binigay ko. Ngayon, hindi naniniwala sa mga rasons ko. San ako lulugar pagka ganun? Minsan nga hindi sumagi sa isip ko na lumayo-layo magbatiwakal dahil sa mga problema. Hindi pumasok yan sa isip ko. Kahit gaano kabigat ang problema, kahit gaano kabigat ang hamon ng buhay, hindi ko naisip yun. Naisip ko, think positive ako na malalagpasan ko lahat ng to. Tsaka nung kwento kong nagulpe ko dyan sa labas, hindi siya naniniwala. Although yung witness nakakita, tatanungin niya daw at pag sinabing nakita niya, gugulpin din niya. Tignan nyo mga katambay, gano'ng kasama yun. Ayoko nga yung magsalita kagabi. May pumapasok nga sa isip ko. Kademonyon. Mag-inom ka ng alak o na mag-sigarilyo ka. Yung pumapasok sa isip ko kagabi. Pero hindi ko ginawa. Kasi mahal ko Panginoon. At mahal niya ako. Dapat nga hindi ko alam anong sasabihin ko na. Halo-halo pumapasok emosyon sa utak ko. Kagabi gusto ko nang umalis ng bahay pero hindi ko ginawa. Kasi alam ko magkakasala ako. Alam kong magkakasala ako sa Panginoon pagka ginawa ko yun.
Pag ano, kilala ko yan kapatid ko. Iibayin yung kwento sa magulang ko para ako mayari. Kumbaga, naghahanap lang sila ng butas sa akin. Kilala ko yan. Kilala ko yan. Lagi niyan sinasabi noon sa akin hanggang ngayon na kilala niya ako. Dahil kapatid ako. Ako mas kilala ko siya. Simulang pagkabata pa lang. Kaya alam kong warplik siya. Makikipagsuntukan siya hanggang sa lamugin niya yung kasuntukan niya. Kung hindi nga lang masamang magpakalayo-layo, kung hindi lang labag sa batas ng Panginoon yun, ginawa ko na. Para lahat kami matuto. Pero hindi ko ginawa. Kasi nandito pa rin sa akin yung pagmamahal ko bilang isang kapatid, bilang isang anak. Nandito pa rin respeto ko. So, ayun mga katambay. Nalulungkot lang ako dahil sa nangyari. Pero wala na akong magagawa. Nandito na ito. Harapin ko na lang. Harapin ko na lang. Napapakita ko pa sa inyo mga katambay yung mixed emotion ko na dapat hindi ko ipinapakita sa inyo kasi kaya ginawa ko tong channel na to, YouTube channel na to,
mag-inspire ng tao, magpasaya ng tao. Pero hindi. Nasi-share ko lahat sa inyo. Pero hindi na kayo na iba sa akin. Kaya sinashare ko. Ito nga mga katambay. Nagkatampuan kami nagkasamaan kami ng loob ng tatay ko. Kasi makulit siya. Ginigiit niya na gusto niya. Although naintindihan ko kasi matanda na siya. Pero ako, yung point, yung sa punto na yun, pagod na ako. Naglalaba pa ako nun. Tapos, nangungulit siya, nagpipilit siya. E din nagkasamaan kami ng loob. Although, yun nga, nagkasamaan kami ng loob. Kasi, ewan ko kung lasing siya nun o nakainom siya. Kasi may bago nung may pinuntahan kaming birthday sa resort. Ako hindi nag-swimming kasi nga yung tuhod ko nga yun may sugat. Na ngayon magaling na. Hindi ko na ikukwento yung ibang detalye sa inyo. Basta pag uwi namin, hinayaan ko magpahinga yung airpot ko sa mismong tinutulugan ko kasi ako naglalaban yun. Nung nangungulit na siya. Tapos kung ano pa, ewan. Sumasama lang talaga loob ko. Nung una nga, palagay ko, pinanganak lang ako para sumama loob. Yun ang nasa isip ko, pero mali yun. May purpose bakit ako binuhay dito sa mundo. Na gantong kondisyon ko na may autism. May purpose kung bakit binuhay ako dito sa mundo na to. Para magpa-inspire ng tao, magpasaya ng tao. Pero ano nangyayari sa akin? Biglang sa kabila ng pagpapasaya ko, anong nangyayari sa inside ng pamilya ko?
So, pasensya ng mga katambay kung na-share ko lahat sa inyo to. Na dapat hindi. Naghinga lang ako sa inyo. Kasi, kung hindi ko to ilalabas, anong mangyayari sa akin? So, yun, mga katambay, tapos na ako magkape. So, yun, luto na rin yung kanin ko. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagkain ko ng tanghalian kasi napakahaba na nitong vlog natin na to. So, ayun. Papakita ko na lang sa inyo, hugasan ko to. Basta yung isang kawali dun sa lababo. Kain ng tanghalian, hindi pa kasi. Isang buns na malalaki. Ano pa, siksik pa. Sold na ako. Tsaka matapang na kape. So, ayun. So, ayun mga katambay. Tapos na ako mag-almusal. Tapos na ako kumain. Hindi ngayon. Subukan kong mag-urong. Naiiyak talaga ako. Kung pwede lang akong umiyak ng todo dito sa vlog, ginawa ko na. Pero ayoko. Ang sabi ko nga, ako yung nagpapasaya sa mga nanonood dito sa vlog. Tapos ako pa yung magpapalungkot. Hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin. Kaya napatabo ko mga katambay. Walang todo yung ngayon meron na. Kanina wala. Kanina wala. Umaga wala. Ngayon lang nagkaroon. Although hindi na siya mabaho. Hindi na siya mabaho tulad nung dati kasi napakabaho pagkaunang bukas. Kaya binubuksan ko, hinahayaan ko ng 1 linggo or 1 linggo tuloy, 1 oras o 2 oras. So, ayun.
At magpupuno na ako ng tubig dahil meron ng gripo. Meron ng gripo kaya pupunuan ko na siya ng bago. So, puno lang ako ng tubig, imbakan kasi nawawalan nga ng tubig ngayon. Yung intindihin ko sa pamilya ko mga katambay, nakikisabay pa to yung bayaw ko tsaka yung pinsan ko. So, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Kasi nakikisabay pa sila sa problema. May problema na nga kami. Nakikisabay pa sila. So, hindi ko na alam gagawin ko. So, yun mga katambay, pinupunuan ko lang yung mga tubig. So, ayun. So, yun mga katambay, ito ng huling tumbler na pupunuan ko. Kasi yung dalawa, puno na. Yung mga tag 2 liters, ito naman huling pupunuan ko. So, ayun. At so yun. Hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako. Pero ganun talaga buhay. So, yun. So, ayun. Medyo hirap lang patayin yung tubig sa... Ay,
medyo mahirap lang patayon yung electric fan sa likod kasi nasa ibabaw ng motor yung switch nyon iniikot. Madulas pa. So balak ko bibilan ko ng goma yun. Or papalitan ko yung mismong knob. So yun. At dito na ako magpapaalam mga katambag. So ayun. Sa malungkot na pagpapaalam sa inyo. Ganun talaga buhay. Tiis-tiis lang, tsaga-tsaga lang. May pupuntahan naman tong pagtitiis natin. So yung mga katambay, ang oras natin ay 11:30 na ng umaga. Sa petsa na June 11, 2026. So abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Huwag kalimutan, kahit ano makinos o pagsubok sa buhay, huwag susuguan. Laban lang. At iwas sa mga negative vibes. So ayun, at bye-bye. Nakakalito din naman yung pangyayari. So yun, at bye-bye.